Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi na bago sa panahon ngayon ng social media ang paggamit ng hashtag. Ginagamit ito upang magsilbing label para sa nilalaman o paksa ng isang post. Sa pamamagitan nito, mas napabibilis ang paghahanap ng isang tao tungkol sa isang paksa o post. Isa sa mga madalas gamitin na hashtag ay ang blessed. Inilalagay ito ng isang tao na nagpo-post ng kanyang nakuhang biyaya, pagpapala o blessing tulad ng pera, bagong kagamitan, nakapagbakasyon, nailibre ng kaibigan, nakasama ang pamilya, nakapagpahinga o kahit simpleng magising lamang sa umaga. Sa madaling sabi, ginagamit ang blessed ng sino man na nakatanggap ng biyaya o pagpapala. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinalakay din ng Panginoon sa kanyang sermon sa bundok ang tinatawag ng mga pagpapala o mas kilala sa tawag na Beatitudes. Kung susuriing mabuti, hindi ito tulad ng mga pagpapala na gaya ng mga naunang nabanggit. Kung gagamitin ang pamantayan ng mundo ngayon, hindi matatawag na biyaya ang mga sinabi ni Jesus. Hindi babagay ang blessed sa mga ito. Makikita natin dito na pagdating sa Diyos, hindi sukatan ang mga material na bagay para masabing pinagpala o blessed talaga ang isang tao. Oo, biyaya pa rin ang mga ito. Pero ipinapakita sa atin ni Jesus na hindi lahat ng nakatanggap ng material na biyaya ay tunay na pinagpala. Sino ang mga tunay na pinagpala? Una ay yung mga dukha sa espiritu, ang mga nahapis at mga mapagkumbaba. Sinasabi ni Jesus na may pag-asa sila na hindi walang kabuluhan ng kanilang paghihirap, na may gantimpala at kaaliwan sila na nagmumula sa Diyos. Ang pangalawa ay ang mga mapagkumbaba, ang mga uhaw sa katarungan, ang mga mahabagin, ang mga dalisay ang puso, at mga mapagpayapa.
kalulugdan at kagigiliwan ng Diyos sa mga taong may ganitong katangian. At panghuli, tunay na pinagpala ang mga inuusig, lalo yaong mga inuusig sa ngalan niya, sapagkat nananatili sila tapat sa Diyos. Ang gantimpala, isang walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Para sa Diyos sila ang tunay na pinagpala, dahil ang pagpapala o beatitudes ay tumutukoy sa mga katangian na kinakailangan para mas magkaroon tayo ng pusong tulad ng kay Kristo. Ang mga ito rin ay nagpapakita sa atin na kabaliktaran ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng mundo. Nag-aanyaya ito sa atin na isabuhay ang pagiging Kristiyano. Sa pagtatapos, tanungin natin ang ating sarili. Saang bahagi ng buhay ko ako tinatawag ni Jesus upang maging pinagpala? Paano ko may sasabuhay ang kanyang mga turo upang maging liwanag sa mundo? Paano ko masasabi at maipapakita sa iba na ako ay tunay na blessed